Bago tayo magsimula ay mag-shoutout muna tayo sa mga hangal. Shoutout kay Richard Glova, Romden Fontanilla, Jammer TV, Joshua Zulueta, RJ Pilanga, Francisco Cakhiro, Ray Valenzuela, Joshua Gatel, Yododes Calope, Mike Villa, Chris McEllie Gamboa, Hipoyan, Ruben Mendoza. Hanggang dito na lang muna mga bida para makapagsimula na tayo, at huwag kayong mag-alala sa hindi pa na shoutout dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comment nyo, kaya naman simulan na nating balatan ang kabanatang ito. Sa mga nagdaang kabanata ay tinanong ni Patriarch Duan, kung sino ang nilalang at kung saang sekta siya galing. At sa pagpapatuloy din ng kabanata dahil sa tanong ni Patriarch Duan ay tinitigan siya nito na may kasamang matinding aura na ikinagulat naman ni Patriarch Duan. Ilang sandali pa ay napasukan na lang siya ng dugo sa tindi ng aurang nilabas ng nilalang. Nang makita ito ng dalawang sect master ay nag-alala sila sa nangyayari kay Master Duan, kaya naman bahagya silang kinabahan sa mga susunod pang mangyayari. Habang pinagmamasdan nila ang nilalang ay nasabi na lang nila na ang taong ito ay napakalakas dahil sa ramdam din nila ang aura na nilalabas nito. Maya-maya pa ay sinabi niya na kay Jiang Meng na umalis na tayo na agad naman niyang ginamitan ng chi technique upang mahatak niya ito palapit sa kanya. Naikinabigla naman ni Jiang Meng dahil kusa siyang nahahatak nito gamit ang chi technique at nakaramdam din siya ng pangamba dito. Mabuti na lang at nahawakan agad ni Xiao Chen ang kamay ng nilalang kaya naman bahagya itong natigilan, kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na alisin ang kamay nito sa pagkakahawak. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sinusubukan mong kunin siya palayo. Dagdag pa ni Xiao Chen habang pumuputok na ang ugat nito sa galit na tingnan natin kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan. Sa galit nga ni Xiao Chen ay hinigpitan niya ang kapit niya dito sa kamay ng nilalang upang iparamdam sa nilalang kung sino ang malakas sa kanila. Nang maramdaman ng nilalang ang taglay-taglay na lakas nito ay nasabi na lang niya na paanong ang batang ito sa pisikal na kalagayan ay magkakaroon ng ganito kalaking lakas. Nang matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay agad niyang inalis ang kamay niya dito na sabi pa nga niya na lumayas ka sa harap ko, hindi ako nagpunta dito para sayo, kung haad lang ka ulit, ay papatayin kita ng mabilis. Sa mga sinabi ng nilalang ay sarkastikong sumagot si Xiao Chen na depende yan kung may kakayahan ka o wala. Dahil sa pangmamaliit ni Xiao Chen ay sumabog ang galit ng hangal na nilalang kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na kung naghahanap ba ito ng kamatayan. Ilang sandali nga lang din ay nagpalabas ito ng takot na aura. At makikita ang nakakakilabot na seal technique nito at ang dinadala nitong pressure, na ikinagulat naman ni Xiao Chen. Kahit si Jiang Meng ay nagtataka kung anong closing seal technique ang meron itong nilalang, bahagya namang pinagpawisan si Xiao Chen dito. Ngunit ang mga sect master ay hindi kinakaya ang dinadala nitong pressure na agad naman silang nakaramdam ng matinding pagkahilo at panghihina. Sinabi ng nilalang kay Xiao Chen na bata, mukhang maswerte ka sa ngayon, kaya naman maging masunurin, at baka maligtas ko ang iyong buhay. Sa mga sinabi ng nilalang ay nanatiling tahimik si Xiao Chen. Dagdag pa ng nilalang kay Xiao Chen na kahit na bahagyang binuksan ko ang seal na pumipigil sa aking cultivation, ikaw at ang iba pang mga langgam ay hindi ko pa rin kapantay. Ngunit bahagyang napaisip si Xiao Chen na Heavenly Wonder Kick. Ang aking Taiko Quencheng ay nasa unang antas lamang, upang makayanan ang isang kalaban ng rurok ng espiritual na kapangyarihan, hindi bababa sa pangalawang antas ng Taiko Quencheng ay kailangan. Nagpatuloy sa pagsisalita ang hangal na nilalang na may halong kay-abangan na bueno, kung maaabot mo ang kapareho ko ngayon sa loob ng 10 taon papayagan kitang sundan ako at maging alipin sa pamilya Jiang. Anong masasabi mo? Sa mga sinabi ng hangal na nilalang ay sarkastikong sumagot si Xiao Chen na maging alipin para sa pamilyang Jiang. Ano ang tingin mo sa akin isang hangal? Sumingit naman ang babaeng nilalang at sinabihan niya ang kanyang kasamang hangal na ano ang pinagtatalunan mo sa kanya. Kunin na si Jiang Meng at umalis. Sa sinabi ng babaeng nilalang ay agad naman na sumunod ang hangal. Ilang sandali pa ay nagpalabas ito ng matinding pressure. At tumilapon ang isang bagay patungo kay Xiao Chen na ikinagulat naman niya. Sa isip-isip pa nga niya habang pinipigilan ang malaking bagay na napakalakas ng pressure, ang Taiko Quenching Body na pamamaraan ay ang paraan para pinuhin ang katawan, ang panlabas na pressure mula sa pag-ataking ito ay makakatulong sa akin na magsanay. Maya-maya pa ay nagsalita na si Xiao Chen na may pang-osar na iyan ba ang buong lawak ng iyong lakas.
Lalong sumabog ang galit ng hangal na nilalang sa mga pang-asar ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na dahil gusto mong mamatay, ay tutulungan na kita. Sa galit ng hangal na nilalang ay mas lalong tumindi ang pressure na nilalabas nito, at sumambulat na naman ang bagay sa harap ni Xiao Chen kaya naman bahagya siyang ninis dito. Sa lakas ng pinapakawalang atake ng nilalang ay bahagyang nahihirapan si Xiao Chen na nagdudulot sa unti-unting pagkasira ng damit niya. Ang dalawang sect master naman na kahit bahagyang malayo sa nagaganap na laban ay ramdam pa din nila ang matinding pressure na halos tumilapon sila. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ni Xiao Chen dahilan upang magsitalsikan ang mga tipak ng sahig. Tuwang-tuwa ang hangal sa nakikita niyang nahihirapan si Xiao Chen sa kanyang atake. Ang babaeng nilalang naman ay gumamit ng barrier technique. Upang hindi matamon si Jiang Meng sa mga nagsisitalsikang tipak ng sahig, subalit nag-alala si Jiang Meng kay Xiao Chen sa kanyang nasasaksihang laban. Maya-maya pa ay mas lalong pinalakas ng hangal na nilalang ang kanyang atake at lumabas dito ang mga bagay, at sinabi niya kay Xiao Chen na ang tulad mong langgam ay magiging abo sa pagkakataong ito. Napapamura na lang si Xiao Chen sa lakas ng atake na direktang tumatama sa kanya. Maya-maya pa ay nagtataka siya dahil may isang malaking formation na patungo sa kanya. Ilang sandali lang din ay sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang napakalaking formation na kung tawagin ay 8 Wild Thunderstorm. Ngunit kalmadong pinagmamasdan ito ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay inactivate niya na ang kanyang formation technique na Wild Thunderstorm. Na agad namang direktang tumama kay Xiao Chen, at nasabi na lang niya na ang kapangyarihan ng isang mahusay at mapang-akit na kulog ay eksaktong kailangan ko upang palakasin ang aking lightning quenching na katawan. Maya-maya pa ay nagkaroon ng reaksyon ang kanyang spiritual stone at inaabsorb ang kidlat. Kaya naman tuwang-tuwa si Xiao Chen sa nangyari na sabi pa nga niya na ito ang espiritual na kapangyarihan ng katangian ng kulog. Dagdag pa niya na maganda ito na parang sumasang-ayon sa kanya ang kalangitan. Kaya naman kahit na may natatamo siyang pinsala ay mas lalo niyang inesar ang hangal na nilalang upang mas lalong magalit ito. Ngunit nagtataka ang nilalang sa kanyang nakikita na sabi pa nga niya na paanong hindi siya patay. Siya ay dapat magkaroon ng ilang mga takteka sa kanyang manggas. Na kahit ang babaeng nilalang ay hindi maiwasang magtaka sa mga nangyayari. Sa pang-asar ni Xiao Chen ay sumabog na ang galit ng hangal kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na kung yan ang gusto mo. Ilang sandali lang din ay naghanda ang nilalang ng matinding atake na mas malakas sa nauna niyang atake, at ang kanyang gagawing atake ngayon ay tinatawag na Thunder Dao 10 Directions. Ang ating bida naman na kalmadong nag-aantay sa atake ng hangal. Ilang sandali pa ay tuluyan nang bumuhos ang malakas na kidlat sa kinatatayuan ni Xiao Chen at sa lakas nito ay makikitang nadudurog ang sahig. Mabilis naman na inaabsorb ng spiritual stone ang matinding enerhiyang kidlat. Ang hangal na nilalang ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa sa pag-aakalang mapapaslang niya na si Xiao Chen sa pinakawalan niyang atake. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang nawawala ang atake ng nilalang. Nang matapos ang atake ay nagkaroon ng makapal na usok na may kasamang alikabok. Sinabi ng nilalang na isang taong hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanila. Maya-maya pa ay tuluyan nang nawasak ang Divine Stone ni Xiao Chen at lumabas dito ang Divine Spiritual Power of Life. Nasabi na lang ni Xiao Chen na sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang banal na espiritual na kapangyarihan ng buhay. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng banal na kapangyarihan ng Diyos ng buhay. Ano ang realm ng supremacy kung ihahambing sa isang bagay na tulad nito? Dagdag pa niya habang napapangiti ng malademonyo na madaling nakawan ng isang tao sa kanilang buhay. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Maya-maya pa ay inactivate niya na ito at dahan-daang tinatamasa ang enerhiya nito. Ang banal na kapangyarihan ng buhay ay ang pinakamahalagang banal na kapangyarihan sa mundong ito. Ang kaluluwa at katawan ay pinagsama ng isang isip, walang dahado. At ang banal na kapangyarihan ng Diyos ng buhay ay maaaring linangin ng hiwalay. Ang pinakamahalaga ay ang mga nagtataglay ng kapangyarihan ng kabanalan ay maaaring muling hubugin at muling itayo ang kanilang pisikal na katawan, kahit na ang pisikal na katawan ay nawasak. Sa dati kong buhay,
Ang natitirang espada ng Devil Dao Emperor ay nagtataglay ng banal na kapangyarihan ng buhay, at ang kapangyarihang taglay nito ay maihahambing sa pinakamataas na realm noong ako ay nasa dakilang kaharian ng emperador. Sa pag-aakalang patay na si Xiao Chen ay sinabi ng hangal na nilalang na sa hindi inaasahan, may isang napakatalinong bata sa isang domain na tulad nito sayang. Maya-maya pa ay nakangiti niyang sinabi sa kanyang sister na umalis na sila. Si Jiang Meng na nasaksihan ng mga nangyari ay nag-alala siya sa kanyang brother na si Xiao Chen. Ngunit dahil sa natamo nitong pinsala ay nanghihina na ito at napasuka pa siya ng dugo. Ilang sandali pa ay bumagsak na siya sa sahig at nawalan ito ng malay. Habang pinagmamasdan niya si Jiang Meng ay nasabi na lang niya na malalim ang pagmamahal mo sa tangang batang ito, ngunit pagdating mo sa pamilyang Jiang, malalaman mo na may hindi mabilang na mga natatanging lalaki sa mundong ito at ang nasa harap mo ay walang kapantay sa amin. Habang naglalakad sila paalis ay sa isip-isip naman niya na little girl pasasalamatan mo kami sa hinaharap. Ngunit bahagya silang natigilan dahil sa naramdaman nila ang matinding enerhiya sa kanilang likuran. Sinabi pa nga ni Xiao Chen habang nagpapalabas ng enerhiya na saan kayo sa tingin niyo pupunta. Dagdag pa niya na ni hindi man lang ako kinikiliti nitong munting kulog. Nasabi na lang ng hangal na nilalang habang pinagpapawisan na imposibleng nasa physical state ka lang, paano ka magiging ganito kalakas? Na kahit ang nilalang na babae ay bahagyang kinabahan na sabi pa nga niya na mukhang tama si Master. Mayroong hindi mabilang na kakaibang mga tao at mga bagay sa Siyam na kaharian. Natatakot ako na ang batang ito ay maaaring magkaroon ng pinakadakilang talento na nakita ko na hindi nakakakuha ng anumang pinsala mula sa kapangyarihan ng kulog. Maya-maya pa naisipan na ng hangal na gamitin ang buong niyang lakas kaya naman tinawag niya na ang kanyang spiritual spear. Naagad namang lumitaw sa kanyang kamay at makikitang nababalutan ito ng matinding spiritual energy. Sinabi din ng hangal na nilalang na may itinatago kang talento bata. Minamaliit kita at inaamin ko kalahati lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko. Dagdag pa niya na ito ang aking pangalawang espiritual na sandata. Ang iyong buhay ay nakasalalay sa kung makakaligtas ka o hindi sa oras na ito. Ilang sandali pa ay tuluyan niya na itong inihagis patungo kay Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang pamamaraan na ito ay nilikha gamit ang aking orihinal na pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan, pumunta sa impyerno. Nakangiting inaante ni Xiao Chen ang atake ng nilalang. At ilang sandali pa ay nilabas niya na ang kanyang heavenly fire. At makikita dito ang malaking kamay at nangangalit na apoy. Na agad naman niyang pinakawalan upang salubungin ang atake ng hangal na nilalang. Sa isip-isip pa nga niya na bagamat ang heavenly fire ay isang pangatlong baitang ng teknik lamang ngunit ito ay sapat na. Maya-maya pa ay tuluyan nang nagkasalubong ang dalawang atake. At nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong sekta. Maya-maya pa ay bahagyang nanatangay ang hangal na nilalang sa lakas ng impact at napasuka pa ito ng dugo dahil mahina ang physical defense nito. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang natatawa pa ito na ang Taiko quenching body na sinamahan ng espiritual na kapangyarihan ay napakalakas. Nagtataka naman ang hangal na nilalang nasabi pa nga niya na nasugatan siya ng isang martial artist mula sa kaawa-awang domain na ito. Lumapit ang nilalang na babae upang tulungan itong makatayo at sinabi niya dito na kakaiba itong batang ito brother, natatakot ako na ang martial arts niya ay earth level, dagdag pa niya na itigil ang pagpigil, at patayin siya bago siya dumaan sa anumang higit pang mga pagbabago. Sumagot naman ang hangal na nilalang na gaano kabihira ang earth level technique, kahit na kayong tatlo at ako, maaari lang nating makabisado ang isang bahagi ng earth level technique ng martial arts. Hindi ko akalain na ang isang pisikal na batang lalaki lamang ay maaaring makabisado ang pamamaraan sa antas ng lupa. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na bata anong klaseng nilalang ka sa mundong ito. Sa tanong ng nilalang ay sarkastikong sinabi ni Xiao Chen na hindi mo ito nararapat na malaman. Sa sagot ni Xiao Chen ay sinabi niya na sa loob ng ilang dekada, walang nakakasakit sa akin, lahat maliban sa iyo. May kwalifikasyon kang mamatay sa aking kamay. Dagdag pa niya na mamatay ka na sa pagkakataong ito. Hinagis niya ang kanyang spiritual weapon sa itaas. At nilabas niya na naman ang kanyang seal technique subalit ngayon ay may hawak na itong spiritual weapon at tinatawag na itong Overlord Spear, second form. Ilang sandali pa ay pinakawalan na nito ang malakas na atake gamit ang spiritual weapon.
Ngunit ang ating bida ay hindi man lang ito nagpakita ng takot at handa siyang tanggapin ang atake ng hangal na nilalang. Sinabi pa nga niya na tingnan natin kung hanggang saan ang Taiko quenching body na sinamahan ng mga banal na espiritual na kapangyarihan ay makapagpapalakas sa aking katawan. Maya-maya pa ay buong buo niyang sinalo ang atake ng nilalang na agad naman siyang nilamon nito. Maya-maya pa ay palm attack ang dugo ni Xiao Chen sa sahig. Dahil nasugatan ang kanyang mukha ng bahagya sa ginawa niyang pagsalo sa atake ngunit nananatili lamang siya sa kanyang posisyon. Nang inig naman sa galit ang hangal na sabi pa nga niya na imposibleng ang kanyang katawan ay kakayanin ng overlord na may dobleng espiritual na kapangyarihan, kahit na ang dakilang emperador ay hindi magagawa iyon. Sinabi naman ng babae na tila oras na para sa pelikula, at sinabi din ng hangal na kailangan nating mapatay ang batang ito. Nasabi na lang ni Xiao Chen na napakalakas ng katawan, pangalawang antas lamang at maaari nitong ihinto ang pag-atake mula sa isang taong may cultivation ng Pit God Realm na may napakaliit na backlash. Dagdag pa niya na mahusay, sa katawan na tulad nito, may kumpiyansa akong magagawa ang pinakamalakas na kasanayan sa martial arts ng Heavenly Realm, Tianhuang Quan. May kabuuang 7 suntok sa Tianhuang Boxing, mas nangingibabaw ang isang suntok kaysa sa isa, ngunit napakataas din ng strain sa katawan. Sa aking nakaraang buhay, naghintay ako hanggang sa Taiko quenching technique bago ko magawa ang aking unang suntok. Sa buhay na ito, sa ikalawang antas ng pagsusubo ng Taiko, sapat na upang may sigawa ang first punch. Maya-maya pa ay nagpalabas na din ang babae ng seal technique. Upang dalawa nilang kalabanan si Xiao Chen dahil hindi na kaya ng hangal kung siya lang ang lalaban, nang makita naman ni Xiao Chen ito ay nasabi na lang niya na ito ay ang makapangyarihan teknik. Ilang sandali pa nga ay pinakawalan na ng dalawang nilalang ang kanilang atake na sinamahan ng spiritual weapon. Nasabi pa nga nila na mamatay ka na. Dahil sa pinakawalang atake ng dalawa ay sumambulat ang spiritual weapon sa harap ni Xiao Chen. Nakalmado naman niyang inaante ang atake ng dalawang nilalang. Napangiti na lang siya sa ginawang atake ng dalawa dahil parang mukhang may naiisip na naman siyang kakaiba. Maya-maya nga lang din ay pinagsama-sama niya ang teknik na Tianhuang Quan First Form at ang Heaven and Earth. Sa lakas ng ginawa niyang atake ay tumilapon ang dalawang hangal kasama na ang kanilang spiritual weapon na hindi kinaya ang lakas ng atake. Nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan tumilapon ang dalawa. Nang mawala ang usok ay makikitang napinsala ang dalawa. Laking pagtataka nila kung paano nangyari sa kanila ang ganitong sitwasyon, dahil napaka-imposible na matalo ang kanilang dalawang atake at kung saan kumukuha ng lakas si Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na halos hindi na nagamit ng katawan ko ang kalahating kamao, pero itong kalahating suntok ay sapat na. At dito na din matatapos ang ating episode 2 mga bidang hangal kaya naman abangan ang mga susunod na mga uploads, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. At kung gusto mo naman na suportahan ang bida hangal na ito ay pwede mong pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat ulit mga bida. Kaya naman mangyaring palike na lang po.